So ito na mga kapatid. Sara Duterte mga kababayan nagpakita na ng kanyang totoong kulay Ito mga kababayan real talk lang. Pag tuwing budget hearing ng mga kapatid, masigasig talagang umattend itong si Vice President Sara. Tapos pagkakuan mga kababayan pagka mga sakuna or mga patungkol na sa ating mga kababayan na binabalahura na nito mga incheck mga kapatid, silent, walang appearance mga kababayan. Pero pagdating sa hearing mga kapatid, patungkol na sa kanyang budget, number 1, nandyan agad mga kababayan. Pansin niyo rin ba mga kapatid? Ngayon, ito, nagsagutan sila ni Senator Risa Hontiveros mga kapatid. At mainit yung kanilang naging sagutan. Ang hindi ko lang maintindihan dito kay Vice President Sara mga kababayan kung bakit pinagpipilitan niya yung kanyang sarili dyan sa kanyang posisyon na kung saan hindi naman siya fit. Diba? Hindi ka naman tutuligsain ng taong bayan kung maganda yung iyong performance. Ang problema, wala Alam niyo mga kapatid, malaking bagay talaga yung nangyari doon noong nakaraang Karina, Bagyong Karina. Kung saan mga kababayan, pinatunayan talaga ni Vice President Sara Duterte na mas matimbang para sa kanya mga kapatid yung kanyang mga personal na lakad kumpara sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kahit sabihin natin mga kababayan, kahit sabihin natin na meron naman siyang iniwan ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President para mag-assist doon sa mga iba nating kababayan, mamigay ng relief goods. Iba pa rin mga kapatid, pag ikaw mismo na isang vice presidente na may pangarap sa 2028 na maging presidente ang nandun. Diba? Real talk lang mga kababayan, iba. Diba? Kasi ikaw yung nakikita doon ng taong bayan na nag-e-effort. Iba doon sa mga kasamahan mo na iniwan mo para tumulong, Siyempre, wala namang magagawa yung mga tao na yun kundi sundin ka. Diba? Pero yung sabihin mo na kalagitnaan ng Bagyong Karina umalis ka ng bansa para manood lang ng concert ni Taylor Swift at makipagkita doon sa mga iba pa ninyong kasamahan sa Maisog, ibang usapan yon Vice President. Diba? Inuna mo pa yung mga pang-personal mong lakad kumpara sa gampanan mo muna ang iyong yung iyong posisyon bilang pangalawang pangulo, at tumulong, ipakita sa taong bayan na nandyan ka sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang problema kasi mga kapatid dito kay VP Sara Duterte, sa halip na magpakumbaba siya mga kababayan, mas tinataas pa niya yung kanyang pride na para bang iniisip niya na mas nakakataas siya sa lahat. Ganon yung kanyang pinapakita mga kapatid. Imbis na tanggapin yung kanyang pagkakamali, mas tinataas pa niya yung kanyang sungay at pinapangatawanan mga kababayan yung kanyang pagiging mataray at pagiging maldita. Of course, natural lang naman mga kababayan yung mga kritisismo, kasi i-criticize ka talaga ng tao. Kahit sino naman politician, kini-criticize naman. Normal lang naman na i-criticize ka. Pero yung sa kalagitnaan ng kritisismo mo, ang pinapakita mo is pang-aasar imbis na pakitaan mo ito ng iyong pagiging responsable bilang pangalawang pangulo. Ang ginagawa mo kasi kumbaga sa mga pahabaan ka, nakikipagpahabaan ka ng ihi. Pataasan, palayuan ng ihi, parang ganon 'Di ba? Nakikipagkompetensya ka sa pang-aasar. Imbes na sagutin mo yung kritisismo mo, imbes na sagutin mo ng mga magaganda mong
ginagawa, no, yung mga magagandang proyekto, magagandang mga achievement, no. Hindi ganoon, no. Ang kumbaga yung ginagawa mong pangriribat ipang-aasar. Oh, 'di ba? Ganon eh. Hindi dapat ganon, Vice President Sara Duterte. No, kaya hindi mo masisisi yung ibang mga tao, ibang mga kababayan kung bakit gusto kanilang kuan ano, kung bakit gusto kanilang i-impeach, no? Or bakit gusto nilang ma-impeach ka. Kasi nga kulang eh, no? Kulang, wala silang nakukulangan sila sa mga achievement mo, no? Nakukulangan sila sa mga tawag dito, sa mga action mo, no? Bilang pangalawang pangulo. Imbes na mas galingan mo yung iyong performance compare doon kay former Vice President Leni Robredo, ang ginagawa mo ngayon iba, no? Iba. Nagpapakita ka ng iyong pagiging maldita, no? Nagpapakita ka ng iyong pagiging sutil, irresponsable sa taong bayan. Kaya ngayon, nagkakaroon ng comparison, no, noong kapanahunan ni Vice President Leni Robredo under Duterte's administration versus sayo, no, under Marcos administration, no. Ang nangyari ngayon, mas pinupuri na ng taong bayan itong si Vice President Leni Robredo dahil nakikitaan nila na iba, no. Kumbaga, mas maganda, nagagalingan sila sa mga ginawa ni Leni Robredo noong kapanahunan niya kumpara sa kapanahunan mo. Oh. Real talk lang mga kapatid. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan ngayon. Maliban sa kanilang mga supporters, mga kapatid, ano? Maliban dyan sa kanilang mga supporters, wala nang ibang nagpapakita ngayon ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Mas worse pa siya, mga kababayan, doon sa nakaraang Vice President. Yung nakaraang Vice President, mga kabatid, no? Sa kabila ng kanilang girian, no, ni former President Duterte, no? Nandyan, no, nagpapakitang gilas. Kahit sabihin natin pakitang gilas o pamumulitika yung ginagawa ni Vice President Leni Robredo, at least nandyan siya, mga kabatid, no? Sa kalagitnaan ng mga sakuna, nandyan ang Office of the Vice President. Partida, ginigipit pa budget nun, di ba? Ginigipit pa yung kanyang mga resources nung time na yon. Pero yung Vice Presidente, no, ng Duterte administration ay napaka-aktibo po, no? Sa kabila ng kanilang hidwaan, no, ng kanyang presidente sa kanyang term, no, na si President Duterte, former President Duterte, patuloy pa rin ang Office of the Vice President nung time na yon. Gumagawa siya ng diskarte kung paano niya ma-address itong pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Itong si Vice President Sara Duterte, mga kapatid, walang ganun, no? Kailan ka ba gagalaw, Vice President Sara? Pag malapit na naman ang eleksyon? Ito lang dapat tandaan sana ni Vice President Sara, mga kapatid, ano? And I'm sure alam ni Vice President Sara Duterte ito. Na kung sakali, no, mapatalsik siya sa kanyang posisyon ngayon, no, sa pamamagitan ng impeachment, hindi na siya pwedeng tumakbo kahit kailan. Di ba? Hindi na siya pwedeng kumuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno, mapa-local man yan or mapa-national man yan. Di ba? Masyado siyang kampante, mga kapatid. At sa halip na ayusin niya yung kanyang trabaho, nagyayabang pa siya na para bang siya lang, no? Siya lang yung may alam, siya lang yung magaling. Pag hinanapan ka ng accomplishment, anong ipapakita mo? Oh. Wala. Kaya nga yung iba dyan, yung mga loyalist talaga ni Marcos, no? Yung mga solid na loyalist na mga Pilipino ng nitong pamilya nila BBM,
desidido na sa kanilang panawagan na i-impeach ka. 'Di ba? And ako mismo, masasabi ko, tama lang naman 'yun. Vice President, no? Kasi nag-i-expect noong binuto ka ng taong bayan, no, Madam Vice President. Nag-i-expect ang taong bayan, no, na mas gagalingan mo ang iyong performance, no, compare doon kay Vice President Leni Robredo. 'Yon ang expectation ng taong bayan kung bakit ka binoto. 'Di ba? Hinipe ka eh. Biruin mo 32 million Filipinos ang bumoto sa iyo, Vice President Sara. Tandaan mo 'yan. 32 million yung bumoto sa iyo. Pati mga Marcos loyalist, binoto ka. Thinking, no, na mas gagalingan mo at mas makikipag-cooperate ka sa iyong presidente. Pero ngayon, Vice President Sara, iba ang iyong pinakita, no, kumpara doon sa ine-expect ng taong bayan. Kung kaya't ngayon, Vice President Sara, gusto kanilang mapatalsik sa iyong posisyon. Oh. Iba eh. Hindi ganon, Vice President. No. Ito mga kapatid, sinasabi ko lamang ito Sinasabi ko lamang ito mga kababayan, dahil ito rin po yung nakikita ko ngayon. No, and ulitin ko sa inyo mga kapatid, hindi ako eksperto Hindi ako kung sinong political analyst diyan, no. Nagsasalita lang lamang tayo dito mga kababayan base sa ating base sa ating nakikita, no, dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi wala pong pamumulitika sa akin dito mga kapatid, no. Gaya ng sabi ko sa inyo, hindi ako Marcos loyalist, no. Hindi ako loyalista ng mga Marcos. Pero sinusuportahan ko ang administrasyon ni President Marcos. Siyempre siya ang ating presidente mga kapatid, no? Hindi naman perpekto ang gobyerno ni Marcos, pero at least sinusubukan ng presidente, no, na ayusin ang mga problema ng ating bansa. At nandito kayo, no, Vice President Sara Duterte. Nandito kayo at ang iyong pamilya na gustong sirain ang mga ginagawa ng presidente. Sabihin naman natin hindi ka nakikita diyan, hindi ka sumisigaw diyan ng BBM resign, pero base sa iyong mga aksyon ngayon, Vice President Sara Duterte, pinapakita mo na rin na nakikiisa ka na talaga sa hangarin ng iyong ama. Ang yon? Patalsikin si Marcos. No. Hindi naman lingid sa kaalaman ng taong bayan na once mangyaring mapatalsik yan si President Marcos, ikaw talaga ang makikinabang sa pwesto. 'Di ba? Alam na natin lahat yan, Vice President. No. Kaya ang hiling lang naman sana namin, Madam Vice President Sara Duterte, baka gusto mong baguhin yung estilo mo. No. Gusto nyo kasi shortcut No, gusto nyo kasi shortcut. Tingnan mo dinadaan nyo lang ngayon sa kritisismo yung iyong performance na napakapangit. Diyan nyo lang dinadaan para matabunan yung pangit mong performance. Nakikiisa ka ngayon, no, sa pagtutuligsa sa gobyerno ni Marcos. Hindi man lantaran, hindi man hayagan, no, hindi man harap-harapan, pero base dito sa iyong pinapakita ngayon, no, na nakikipagtagisan ka diyan kay Risa Hontiveros, no, sinasabayan, alam mo na itong sila Risa Hontiveros, no, talagang matinding kritiko ito ng iyong ama, ng inyong pamilya. Tapos ngayon, no, nakikipagsabayan ka pa dito kay Senator Risa Hontiveros. No, hindi mo napapansin na pinapasakay ka lang ni Senator Risa Hontiveros, no, kumbaga sinusukat lang ni Senator Risa Hontiveros kung gaano ka kayabang. No, kung gaano ka kamayabang. Unfortunately sa iyo, sumabay ka. No. Kumbaga nilalaro ka lang ni Senator Risa Hontiveros, ikaw din sumakay ka din. So anong
Anong gusto mong patunayan ngayon? No, na mas nakakataas ka kay Senadora Risa? Na mas magaling ka sa kanya? Eh, ang trabaho talaga ni Senator Risa, no, i-criticize kayo, no? Kumbaga, gusto lang niya ng kwan eh. Gusto niya ng check and balance, no? Kumbaga parang thesis to mga kapatid eh. No, sinusubukan yung iyong kapasidad, no? Sinusubukan yung iyong kapasidad at tinitingnan nila kung paano mo i-address o kung paano mo ayusin, no? Yung mga ginawa mo na kung saan wala namang value talaga, no? Totoosin, wala namang value sa mata ng taong bayan. Kasi nga hindi nga yun ang ini-expect nila. Ngayon, sinusubukan ni Senador Risa Hontiveros na yung baka tinitesting niya yung iyong kredibilidad, yung iyong pagkatao, no? Kung paano mo i-address yung kanyang mga binabato sa iyo na mga kritisismo, no? Mga tanong, mga kung ano-ano man diyan. No? Sinusubukan ka lang. Ngayon, ikaw din, Vice President Sara, nagpakilala ka rin kaagad. Di ba? Last year pa yan eh. Alam mo kung matalino kang Vice Presidente, Vice President Sara, no? Kung matalino ka lang sanang Vice President, alam mo, no, na pinapakagat ka lang nila Senator Risa. No. Well, hindi rin natin talaga masisisi itong si Senator Risa, mga kababayan, ano? Dahil based on facts din naman talaga yung kanyang mga binabato kay Vice President Sara. No. Sabihin natin kritisismo critics na sila, no, ng mga Duterte. Pero based on facts, mga kabatid, yung binabato ni Senator Risa dito kay BP Sara, na kung saan, mga kababayan, imbis sagutin ito ni Vice President Sara Duterte, mga kabatid, no, ng mga lihit mong sagot, eh nakikipagtarayan siya. 'Di ba? Nakikipagtarayan siya. Kumbaga, in layman's term, mga kabatid, nakikipagbardagulan siya. Bardagulan yung kanyang sagot, mga kababayan, dito sa concern nila Senator Risa Hontiveros. No, ayaw niyang sumagot ng in a professional manner, mga kabatid. Tingnan nyo ngayon anong nangyari. Hindi pinagtatawanan ka ngayon. Anyway, mga kababayan, ito ay opinion lamang, no? Base sa ating nakikita ngayon. Tingnan niyo itong caption dito. General Marbil tablado kay BP Inday Sara, biglang nagsabi na ibabalik na ang security. No, iba yung context ng argumento sa hearing. Tingnan niyo itong caption, mga kapatid, no? Iba din yung kanilang tawag nito. Iba din yung kanilang take dito, no? Nire-reverse. Di ba? Pero wala eh. Ganun talaga, mga kapatid. Siguro, no, kung ako lang, no, kung ako ang papipiliin, mas okay talaga na mag-resign ka na lang, Vice President. No. Bumalik ka na lang ng Davao. Huwag mo nang antayin na mag-prosper pa yung tawag nito, yung impeachment, no, laban sa na gustong ihain itong mga loyalist ni President Marcos. Huwag mo nang antayin yun, kasi pag doon ka, no, na idaan, no, para mapatalsik sa posisyon mo, boy, pagiging aspiring mo na mayor ng Davao, baka hanggang panaginip na lang. 'Di ba? Kasi gano'n yun eh. Base ito sa mga napanood ko, mga kapatid, na usap-usapan ng mga eksperto. Pag ikaw natanggal bilang isang vice president, kung ikaw ay isang opisyal, no, na natanggal sa impeachment, through impeachment, mga kababayan, ayon doon sa aking napanood, mga kapatid, wala ka ng chance, no, na makatakbo pa. Kasi bawal ka nang tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya kung ako dito kay Vice President Sara, mga kababayan, naku, mag-isip-isip na siya, mga kapatid. No? Dalawa lang yan eh. Baguhin mo ang iyong sarili, no, at makiisa ka sa mga plano ng gobyerno, o
Antayin mo na patalsikin ka ng taong bayan dyan sa iyong kinaroroonan ngayon. Hanggang dito na lang mga kapatid. Adios.